Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikita ngang maingat na tinitingnan ni Yoho ang sketch na iginuhit ni Jin. Ilang sandali pa ay napasabi siya sa kanyang isip na kung totoo man daw ito raw ay kahanga-hanga. Ngunit posible raw ba talaga na magawa ito? Maya-maya pa ay nagsalita si Yoho at sinabi kay Jin na ito raw ba ay heated rock floors. Sumagot naman si Jin ng oo at sinabing ang isa raw ay furnace. At ito raw ay sarado kaya maiiwasan daw nitong kumalat ang gas. Nagsalita naman si Jin sa kanyang isip at sinabing ito raw ay katulad ng furnace na ginagamit nila upang initin ang kanilang mga lunch boxes sa elementary school. Pero sa ngayon mukhang heater na raw ang ginagamit ng mga elementary schools sa Korea. Sa kabilang banda napasabi naman si Yoho na iniisip niya raw na hindi magiging maganda ang idea ni Jin dahil ito ay bata lang at ni hindi pa nga ito umabot ng puberty. Ngunit, ang ginawa raw nitong sketch ay napaka-logical. Nagsalita naman uli si Yoho at nagtanong kay Jin na ang bintana raw ba ay gawa sa salamin. Sumagot naman si Jin ng oo dahil mahirap daw para sa master niya na lumabas kapag malamig. At isa pa ang sinag daw ng araw ay parehong kailangan ng mind at body upang maging malusog ito. Napatahimik naman saglit si Yoho at sinabing napaka-western daw ng design na ito. At siguradong ito raw ay magkakahalaga ng malaki at isa pa, kailangan daw nilang kumuha ng mga specialist upang gawin ito. Gayunpaman, maaari naman daw nila itong gawin. Ipagagawa niya raw ang furnace at bintana sa loob ng isang araw. At para naman daw sa heated stone floors kukuha raw sila ng mga expert upang ayusin ito. Marahil magkakaroon daw ng extra work ang paglipat sa residence ng master nila sa ibang lokasyon ngunit, gagawan niya raw ito ng paraan upang maisakatuparan ito sa loob ng 10 araw. Napaisip naman si Jin na ito raw ay makakatulong upang mapagaan ang sintomas ng master niya. Kahit heated stone floors at access sa sinag ng araw lang daw ay sapat na upang humaba pa sa 10 taon ang buhay ng master niya. Dahil ito raw ay isang inner force expert at kaya rin daw nitong gumawa ng sarili niyang gamot. Makalipas ang isang araw ay nagulat at namangha si Jin sa kanyang nakita. Ito raw ay hindi kapanipaniwala. Paano raw ito nagawa ni Yoho ng ganon kabilis? Hindi raw ito gumagamit ng makabagong teknolohiya o mga equipment. Maya-maya pa ay napansin ni Yoho si Jin at sinabing dumating na pala ito. Natapos na raw nilang mailagay ang furnace at ang master daw nila ay nasa loob. Ganoon ba sagot naman ni Jin? Ilang sandali pa ay binuksan ni Jin ang pinto. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ang init na raw ng loob ng silid. Ito raw ay mainit na sa pamamagitan lang ng pagsarado ng bintana at pagsindi ng furnace. At ngayong nagsagawa raw sila ng pagbabago para sa daylighting ng bintana mukhang mapapabagal na raw nila ang paglala ng sakit ng puting dragon. Ilang sandali pa ay nakita si Jin ng puting dragon at agad naman siyang pinatuloy nito. At sinabi nito kay Jin na napakabuti raw at maaari nilang magamit ang furnace kahit na nakasarado ang bintana. Sumagot naman si Jin at sinabi sa puting dragon na kailangan din daw nitong lumanghap ng sariwang hangin paminsan-minsan. At tinanong ang puting dragon kung kamusta na raw ba ang pakiramdam nito. Sumagot naman ang puting dragon na kahapon daw hindi siya tumitigil sa pag-ubo hanggang sa punto na mamalot na siya ngunit ngayon daw ay bumuti na ang pakiramdam niya. Sino raw ba ang mag-aakala na ang furnace ay magdudulot sa kanya ng matinding improvement? Tinawag nitong anak si Jin at sinabing ang imbensyon daw ni Jin ay nakakabilib, at ngayon daw ay nagkaroon siya ng pagkakataong magamit ito. Ilang sandali pa ay inanyayahan ng puting dragon si Jin na umupo sa tabi niya. Marahan nitong hinimas-himas ang ulo ni Jin at sinabing paano raw naging posible na si Jin ay parehong matalino at adorable. Wala raw makakaisip na gumawa ng bintana na gawa sa salamin. Sa kabilang banda naman ay napaisip rin si Jin. Sinabi niya sa kanyang isip na si Yoho raw ay nakagawa ng bagay na higit pa sa karakter nito. Paano raw nito napagawa ang glass window sa loob lang ng isang araw? Paano rin daw ba nito napagawa ang furnace ng sabay?
Ito raw ba ay isang alchemist o ano? Idinagdag pa ni Jin na iimbestigahan niya raw ito. Alam niya raw na ito ay devoted sa puting dragon ngunit mayroong ibang bagay raw rito na kaduda-duda. Maya-maya pa ay masayang nagsalita ang puting dragon at sinabi kay Jin na ang head daw ng Namgang clan ay hindi tumitigil sa pagyayabang tungkol sa successor nito ngunit ito raw ay napakalayo kumpara kay Jin. Nasisiyahan namang sinabi ni Jin sa kanyang isip na ang makita raw na masaya ang kanyang master ay nagdudulot din ng saya sa kanya. Samantala, makikita naman si Yoo-hoo sa labas na nag-oobserba sa kanilang dalawa. Napasabi ito sa kanyang isip na ang puting dragon daw ay affectionate na kay Jin sa simula pa lang ngunit ngayon ay mukhang naging obsessed na raw ito kay Jin. Dinagdag pa ni Yoo-hoo na bihira na lang daw itong ngumiti maliban na lang kung tungkol sa pakikasama sa business. At dahil sa karamdaman nito na palala ng palala araw-araw ang klinik daw ay nagiging mas malungkot. Ngunit mula nang dumating daw si Jin hindi na ito tumigil sa kakatawa. At kung iisipin daw ang mga ginawa ni Jin na kakaibang paraan upang gamutin ng mabilis ang heat loss ng kanyang master dahil sa 9 clouded absolute pulses siguradong si Jin daw ay hindi normal na bata. Mukhang kaya raw talagang sagipin ni Jin ang buhay ng master niya. Kaya siya raw ay nakahanda na ibigay sa kanya ang lahat maging ang sarili niyang buhay. Ilang sandali pa ay makikitang umalis na si Jin. At makikita naman si Yoo-hoo at ang puting dragon sa loob ng silid. Ilang sandali pa ay nagsalita si Yoo-hoo at sinabi sa puting dragon na kamusta na raw ba ang chi veins nito. Sumagot naman ang puting dragon na okay na raw. Ang chi veins ay mga passages kung saan ang chi ay dumadaloy papunta sa katawan. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabi kay Yoo-hoo na ang bukod tanging kaya niya lang daw gawin ay ang mga bagay na tulad ng paggawa ng medicine ball. Ni minsan hindi raw sumagi sa isip niya ang anumang bagay na may kinalaman sa mga bahay. Mukhang mali raw ang pinili niya na pag-aralan. At sinabi nito kay Yoo-hoo na tingnan daw nito kung gaano nakabuti at kakomportably ang silid ngayon. Sa bagay ito naman daw ay hindi trabaho ng isang doktor ngunit ang blueprint daw na iginuhit ni Jin ay napaka-detailed. Mayroon man daw itong western vibe ito raw ay hindi ang eksaktong imbensyon mula sa west. Ito raw ay mas enhance. Gaya raw ng inaasahan niya mula sa kanyang disciple. Sumagot naman si Yoo-hoo ng oo tama daw at ito rin ang parehong disciple na ipinagyayabang ng puting dragon sa pamamagitan ng carrier pigeon. Sumagot naman ang puting dragon ng hindi naman. Natatawa namang sinabi ni Yoo-hoo sa puting dragon na sa tingin daw ba nito hindi niya alam ang pagyayabang na ginawa nito sa mga liham na ipapadala sa susunod na linggo. Magkakaroon daw ng malaking uproar sa buong gangho kung sino itong si Jin Qianhe. Dinagdag pa ni Yoo-hoo na ito raw ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Napatahimik naman dito ang puting dragon. Ilang sandali pa ay sinabi ng puting dragon kay Yoo-hoo na tama na raw isarado na raw nito ang pinto at umalis na ito dahil matutulog na siya. Sumagot naman si Yoo-hoo ng sige-sige aalis na raw siya. Bago makaalis si Yoo-hoo ay tinanong pa ito ng puting dragon kung nagseselos daw ba ito kay Jin. Napasigaw naman si Yoo-hoo at sinabing sino raw ba ang may sabing nagseselos siya. At makikita ngang matutulog na ang puting dragon. Napasabi itong napakabuti dahil wala na siyang nararamdamang sakit ngayong araw na ito. Samantala, makikita naman si Yoo-hoo na nagmamasid sa malayo. Napasabi ito na ngayon daw ay normal na ang paghinga ng puting dragon. Ito raw ang unang malalim na tulog ng puting dragon sa mahabang panahon. At sinabihan ang mga kasamahan niya na sabihin sa mga kasamahan nito na gumalaw daw ng tahimik upang hindi maestorbo ang puting dragon. Kinaumagahan ay sinabi ng puting dragon kay Jin na ang founder daw ng kanilang clan ay si Jaegal Ryang at kilala rin daw ito sa tawag na Master Gong Mayong sa kalaunang parte ng buhay nito. Si Master Gong Mayong daw ay nag-organisa at nag-compile ng mga procedures at medical techniques. At ito naman ay dahan-dahan na ini-improve ng mga successor nito. Na siya na nilang ginagamit sa araw na ito.
Dinagdag pa nito na gusto niya raw sanang i-adopt si Jin bilang foster son at i-appoint ito bilang successor niya ngunit hindi raw madali ang magpalit ng apelyido. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na wala naman dong problema sa kanya na palitan ang apelyido niya ng Jaegal. Idinagdag naman ng puti niya raw alam kung mahalaga pa ba ito sa puntong ito. Sa ngayon daw ay nababaliw na siya kay Jin at si Yoho raw ay hindi tumitigil na magsalita kung gaano siya ka-obsessed kay Jin ngayon. At dumating na nga sa puntong aampunin niya ito. Ngunit sa hinaharap daw maaari daw gamitin ni Jin ang Jaegal kung gusto niya. Napatahimik naman si Jin nang marinig ito. Sinabi ni Jin sa kanyang isip na mukhang ang tinutukoy raw ng puting dragon na future ang araw na mag-mature na siya. Pero nakakasiguro daw siya na ang ibig nitong sabihin pag dumating na ang araw na pumanaw na ito. Para sa kanya, ito raw ay mabigat na pasanin. Ang bigat daw ng mga salitang binitawan ng puting dragon ay nakakadurog. Maya-maya pa ay bigla silang huminto. Nagulat naman si Jin sa nakita niya. At nagtanong sa puting dragon kung ano raw ba ito. Ngumiti naman ang puting dragon at sinabing ito raw ay mga wooden dummy na gagamitin nila sa kanilang leksyon. Namangha naman si Jin nang marinig ito. Sinabi naman ng puting dragon na ang clan daw nila ay binubuo ng chi control techniques na nagpapasigla at nag-a-activate ng utak bilang pundasyon ng kanilang skills. Ito raw ay nag-i-improve ng memory at speed up recognition. At ang activated daw na utak ay gumigising sa katawan upang makagawa ng mga bagay na katulad nito. At makikitang ang nagpe-perform ng hand movements ang puting dragon. Ilang sandali pa ay nabalot ang kamay nito ng maliwanag na chi at ito ay itinira niya sa dummy. At habang ginagawa ito ng puting dragon ay sinasambit nito ang mga katagang pelvic pressure point, glabellar pressure point at abdominal pressure point. Namangha naman si Jin sa kanyang nasaksihan. Napasabi ito sa kanyang isip na ito raw ay napakahusay. Nagawa daw nitong matamaan ng accurate ang mga pressure points ng katawan na hindi makikita sa magic finger bullet. Napamura si Jin at sinabing sa pagkakataong ito raw ay hindi pinatagos ng puting dragon, ito raw ay pinatama lang nito sa katawan ng wooden dummy. Hindi niya raw naisip na ang bagay na katulad nito ay posible. Mukhang posible raw na i-increase ang firepower ng teknik na ito. Ngunit hindi niya raw naisip na posible itong accurate na ma-adjust. Nakakamangha sambit ng puting dragon. Nagulat naman si Jin nang marinig ito. Nagpatuloy sa pagsasalita ang puting dragon at sinabing karamihan daw sa mga bata nagtatanong kung bakit hindi niya pinatagos ang tirang yun gaya ng nakaraan at bakit ang hina nito. Ngunit sumabat si Jin at sinabing dahil na master na daw ng puting dragon ang lakas nito. At ang pintura ng wooden dummy ay hindi man lang napinsala kahit na kaunti. Napatawa naman ang puting dragon at sinabing napakatalino daw ni Jin. At dinagdag pa nito na gaya daw ng nakikita ni Jin, ang clan daw nila ay nakamit na ang mga bagay na higit pa sa mga martial artists gamit ang utak na siya rong naging dahilan upang maging mayabang ang clan niya. Ngunit wag dong mag-alala si Jin dahil hindi raw siya matututo sa ganoong paraan. Matututunan daw nito ang mga bagay na higit pa sa natutunan ng kahit na anong clan. Hindi naman nakaimik si Jin dito. At nagpatuloy sa pagsasalita ang puting dragon at nagbitaw ng katanungan na ang magic finger bullet daw ba ay sentro ng martial arts ng Jaegal. At sinabi nitong hindi, ito raw ay wala lang. At upang ipaliwanag ito ng simple, ang pinakamalakas daw na martial art techniques ay yung mga gumagamit ng espada o kaya naman pamaypay. Nagulat naman si Jin nang marinig ang pamaypay. Dinagdag naman ng puting dragon na syempre ito raw ay superficial. Dahil sa oras daw na lumalim na ang iyong pangunawa kaya mo na rong gamitin ang kahit na anong sandata. At iyon daw ang dahilan kung bakit nakakatakot ang kanilang clan. Labis namang namangha si Jin nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na makakagamit raw ba siya ng sandata na hindi niya pa nakikita noon. Makikita namang ngumiti ang puting dragon. Idinagdag naman ni Jin na posible raw ba talaga ito. Napayes ito at sinabing kung ito raw ang kanyang master malamang posible daw ito.
Magiging pinakamalakas rin daw ba siya sa buong mundo, sambit ni Jin sa puting dragon. Napatahimik naman saglit ang puting dragon at sinabi kay Jin na oo kung matututunan raw nito ng buo ang martial arts ng kanilang clan. At tinanong si Jin kung ito raw ba ang gusto niya. Napatahimik naman si Jin at napaisip na pag siya raw ay naging pinakamalakas sa buong mundo siguradong papatayin daw siya ng Little Demon King na si Yoharayon. Dahil upang maging leader ng Demon Forces kailangan nitong patunayan na ang martial arts nito ay ang pinakamalakas sa buong mundo. At normal daw na libutin nito ang buong gangho upang mangolekta ng mga ulo. At ganito rin daw ang nakasulat sa novel. Tinugis daw ni Yoharayon ang pinakamalalakas sa buong mundo. At kung si Jin daw ang magiging pinakamalakas sa buong mundo malamang tutugisin daw siya ng bastard na yon. Ilang sandali pa ay nagtanong si Jin sa puting dragon at sinabing ano raw ang mabuting may dudulot sa isang tao pag ito ay naging pinakamalakas sa buong mundo. Na siya namang ipinagtaka ng puting dragon. Napatahimik ito saglit at napaisip na ano raw ba ang ibig sabihin ni Jin na ano ang mabuti sa pagiging pinakamalakas sa buong mundo. At napagtanto niyang mukhang ang ibig sabihin daw ni Jin ay kung bakit nagpapakahirap ang mga martial artists upang train ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa ay nagsalita ang puting dragon at sinabi kay Jin na sa tingin niya ang pinakamalakas ay hindi raw makakakuha ng certificate o trophy. Ngunit ito raw ay makakakuha ng karangalan at respeto. At kapag ang isang tao raw ay naging pinakamalakas sa buong mundo ito raw ay nagkakaroon ng authority. At tinanong ng puting dragon si Jin kung ano raw ba ang gusto nitong maging. Sumagot naman si Jin na hindi niya raw kailangang maging pinakamalakas sa buong mundo. Ano ba ang gusto mo sambit naman ng puting dragon? Masigasig namang sumagot si Jin na ang gusto niya raw ay maging pinakamagaling na doktor sa buong mundo gaya ng master niya. Nagulat naman ang puting dragon nang marinig ito, ilang sandali pa ay nasisiyahang tinapik ng puting dragon ang ulo ni Jin at sinabing ang cute daw nito. Sinabi naman ng puting dragon na maging sa Jaegal clan daw ay maraming nagsabing gusto nilang maging pinakamalakas sa buong mundo. Ngunit si Jin daw ang kauna-unahang nagsabing gusto niyang maging pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Talaga ba? Sambit naman ni Jin. Napasabi naman ang puting dragon sa kanyang isip na si Jin daw ay isang doktor na ipinadala ng langit. Napaisip naman si Jin na oo tama daw yon. Kung gusto niya rong magkaroon ng mahabang buhay kailangan niyang maging doktor. Dahil bagaman ang munting Demon King daw ay naging leader ng Demon Forces hindi niya raw nabasa na pumatay ito ng isang doktor. At kung ang pagiging pinakamalakas na doktor daw ang pag-uusapan, kapag naiisip niya daw yon kumakabog ang puso niya. Ganun pa man susubukan niya raw ito. Marahil ito ay hindi madali ngunit ito na ang pangalawa niyang buhay. At sisiguruhin daw ni Jin na mapapagaling niya ang master niya. Dahil naramdaman niya raw dito ang init ng purong intensyon at walang itinatagong agenda. Sino raw ba ang mag-aakala na darating ang araw na ito? Hinding-hindi niya raw hahayaang mamatay ang master niya dahil kailangan niya pang mabayaran ang utang niya rito. Ito raw ang duty niya bilang si Jin Qianhe. At sumapit na nga ang gabi. Sinabi ng puting dragon kay Jin na pakiramdaman daw nito ang kanyang chi. Ayos lang daw na gawing ito ngunit sinabihan niya si Jin na wag daw magsalita o gumalaw. At sumang-ayon naman si Jin. At makikita ngang inilalapat ng puting dragon ang mga kamay niya sa likod ni Jin, ilang sandali pa ay nag-concentrate ito. At makikitang naglalabas ito ng maliwanag na enerhiya. Na siya namang nagpagulantang kay Jin.